Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may landmark West Street, dito yan sa may Ayala Center, San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may The Columns, Ayala Avenue, sa may Malugay Street, Bel Air, Makati. Kaysa magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Wala na pala, tapos na pala yung TV Patrol. Di ba, may mga susunod pa naman yan. At magbabalik po tayo mamayang konti. Partikular sa kanila ng Luzon at ng bahagi ng Luzon. So makakaranas pa rin po tayo ng paulan-ulan, pero kaninang hapon, diba, sumikat na ang haring araw sa Manila, na nakaranas po tayo ng araw, ano? Correct. Kasi nung Sunday, kung malalawag po ninyo, talagang buong araw makulit. Actually nga, Saturday ng gabi, nagsimula ng umulan dito sa Metro Manila ha. At syempre, lalo na doon sa mga tinarget talaga ng bagyo. Sa bahagi ng Northern Luzon, sa may Eastern Visayas, nadamay din sila doon sa gabit ng bagyong Uwan. At malaking bahagi po ng Pilipinas ang talagang sinagupit itong bagyong Uwan na ito. Buti na lamang po, at nung nag-landfall ito, ay bahagyang humina ang kanyang lakas at mula nga super typhoon category, tumina na siya into typhoon category partner. Ngayon pa man, may mga apektado pa rin po ng mga residente, mga kababayan natin, ang sinalanta, may mga nawalan ng tirahan, Dalawa yung mga namatay. binaha. Oo, pero meron pang dalawang biniverify eh. Sa kaya kasi meron pong magkapatid na sa limang taong gulang, kabal mo ito, na sinasabing natabunan ng landslide dyan sa Nueva Vizcaya. So, pero sa tala po ng NDRMC sa kanilang huling report ay nakapako pa rin po sa dalawa ang kanilang bilang ng casualties o yung mga namatay. Oo, alam nyo, kung totoo may katagalan, no, itong pag-verifika ng NDRMC doon sa mga casualties po na naitatala. Pero kasi, yung po ginagawang verification ng NDRMC ay may kaakibot po na tamang proseso kasi may mga factors silang tinitignan bago isama doon sa bilang ng mga casualties na talagang may kaugnayan sa bagyo yung ikinasawi ng isang individual. Kasi pwedeng nasawi nakasagsagan ng bagyo, pero iba ang dahilan. Pwedeng nagkasakit, pwedeng heart attack, o diba? Depende po yan sa investigasyon na isasagawa ng mga otoridad bago mapabilang doon sa mga casualties na sinasabing biktima ng bagyong Uwan. Alam mo, super typhoon ito, pero sabi nga ng NDRMC na relatively minimal yung bilang. Correct. Actually, no, kumpara nun sa bagyong Tito, partner. Ito, diba nga ang inaasahan natin nung patapos pa lang yung palabas pa lang yung Tito dito sa bansa, sa PAR. Inaasahan natin, ito kaparating ng bagyong Uwan that time, mas malakas, mas doble yung pinsala itulong dito sa Pilipinas. Pero, it turned out, partner, na mas marami po ang naging casualties noong Tito kumpara ngayong bagyong Uwan, partner. Well, sinikredit ko ng Pangulo dun sa mga nagiging pagkahanda sa Philippine Airport ng mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan. So, kanina, the President commended LGU, different agencies, dahil nga dito sa maagang preemptive evacuation para mailayo yung mga kababayan natin sa mga nagtatong dyan. Oo, siguro pagka naging factor din, yung pinagdaanan ng bagyong Tito. Diba? Naging factor yun sa paghahanda ng government at ng mga LGU. At naging ng mga kababayan natin. Dahil doon po sa nangyari ng bagyong Tito, napakarami pong naapektuhan ng mga individual at napakarami pong nasawi. Maraming nasugatan at hanggang ngayon marami pa rin ang nawawala. Siguro, ang nangyari, dahil na po doon sa malaking pinsaran dulot ng bagyong Tito, syempre, itong mga kababayan natin, sa mga Pangulo sa pre-emptive Ano naman yung HMO mo, diba? nagsisimula
Ayun, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala, di tayo nakapagplika ano. At alam na natin ang dahilan kung bakit. Alam po. Wala naman na niyang gaanong pinsala nga itala. Iban sa ilang coastal area na walang kuryente habang kinukumpirma pa ang ulat na pagkalunod sa San Jose del Monte. Pababa na po. Basura Saan ang yun? sinangay ng malalaking alon sa Pampanga, Manila Bay, Dolomite Beach matapos ang paghagupit ng bagyong Uwan. Ang masaring basura gaya ng mga plastic, styrofoam at goma ang sumambad sa lugar. Nagpalutang-lutang din sa dagat ang mga basura malapit sa mga nakaangklang yate. Samantala, kumpol ng basura rin ang sumambitin sa seawall sa Paseco Beach. Bukod dito, tinanay rin ng alon ang mga buhangin at bato. Nagtulong-tulong na lang ang mga residente para malinis ang kalsada. Alerto sa Bagyong Uwan, the DZMM Special Coverage. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pang balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Ay, ayun na. Kalimutan natin. So, maraming salamat po. God bless. Paalam po.